Dalawa pang kaso ng syndicated estafa ang nakatakdang isampa ng special panel ng DOJ laban kay Coco Rasuman. Dalawang resolusyon ang inilabas nila kaugnay ng mahigit 20 milyong pisong naitakbong puhunan mula sa dalawa nilang investor. Bukod kay Coco Rasuman, sasampahan din ng kasong syndicated estafa ang asawa niyang si Princess Tumawis Rasuman, amang si Bashir Rasuman Sr. at sina Bashir Rasuman Jr., Yaya Jerry Tumawis, Vice Mayor Maning Rasuman, Jerome Rasuman at Emma Rasuman. Dati nang sinabi ni Coco Rasuman na hindi sila maaring kasuhan ng syndicated estafa dahil hindi sila korporasyon at hindi krimen ang kanilang ginawa. Pangalawa at pangatlong reklamo na ito na kinakaharap ng mga Rasuman. Reklamong syndicated estafa rin ang inihain laban sa kanya sa Cagayan de Oro RTC noong Nobyembre ng nakaraang taon. Paid under protest. Yan daw ang dapat itatak sa bilang kuryente ng mga consumer oras na magbayad sila ngayong Enero. Sa kilos protesta ng grupong Gabriela, umalma sila sa panibagong pagtaas sa singil ng kuryente. Sasabay kasi ito sa implementasyon ng singil sa bill deposit. 36 centavos ang idaragdag sa singil ng kuryente para sa buwan ng Enero. Anila nananatiling pangalawa sa pinakamataas sa singil sa kuryente sa Asia at sa buong mundo ang Pilipinas. Proud ang Department of Education sa pagkakapanalo ng mga batang ito mula sa World Robot Olympiad sa Kuala Lumpur, Malaysia noong Nobyembre. Sa kanilang courtesy call sa DepEd, sinalubong ng pagbati ang mga mag-aaral ng Dr. Yangas Colleges na nag-uwi ng gold medal mula sa kompetisyon para sa kanilang robot na pinangalan ng Hero o Humanoid for Educational Reinforcement Operation. Ang robot kaya magturo ng English at Science sa mga estudyante. Nakakagaya rin daw ito ng facial expressions at nakakapag-segregate ng kalat. 8 buwan ito binuo. Silver medal naman ang nakuha ng Grace Christian School para sa kanilang mga likhang tinawag na Code Breaker at Hot Shots. Nakaka-develop naman ng critical thinking at problem-solving skills ang mga ito. Jamie Santos, GMA News.